Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, labis na ikinatuwa ni Negra Diabla sa pananatili ni Aris sa farm dahil iniisip niyang darating ang panahon kailangan niya ang binatilyo. Pinuntahan pa niya ang kinaroroonan ng mga tauhan ni Gadon. Samantala, naglakbay si Artemis na kasama si Ivana. Nang makasalubong ang matagal niyang kaaway, hindi na siya nagdalawang isip. Pinaputukan niya sa pamagitan ng lisargan. Nasaksihan ni Dahlia ang lahat ng ito sa pamamagitan ng monitor ng computer sa computer room. Nakahinga siya ng maluwag nang makita niyang wala ng hadlang sa biyahe ni na Artemis. Sa farm, muling nag-isip si Negra Diabla ng kanyang susunod na hakbang. At ngayon, narito ang karugtong ng nobelang Immortal. Narito kaya ang mga robot na gwardya sa bahay ni Sir Artemis? Nandito nga kaya ang mga robot na gwardya? Oo nga pala. Gabi lang pala ang duty nila. Kaya siguradong nasa eksklusibong silid sila. Naalala ko ang sinabi ni Sir Artemis bago sila umalis. Hindi na raw si Ma'am Ivana ang makakasama niya pagbalik dito sa mundo.
Ang alam ko, robot ang kasama niya. Ah, ah, sawa? Sawa nga. Saan galing ang ahas na yon? Hindi ako gagalaw dito sa kinatatayuan ko. Pero, anong gagawin ko? Gumagapang siya palayo. Salamat. Hindi ako sinaktan ng ahas. Parang may isip siya. Salamat naman. Nasaan na kaya si Adortao na itinaboy ko sa kagubatan? Hindi pa kaya niya nasusundan ang daan pabalik sa farm ng taong amo niya? Iwan ko muna ang kagubatan at ang buhaya. Ipapalik ko na maging alibot. Totoo kaya ang sinabi ni Adortao? Baka napahamak na. Ay mas lalong masusunod ang gusto ko kung mapahamak ang taong yon. At si Aristao, ano kayang mabuting gawin sa kanya? Ayun, mabutit natutulog lang. Pagod na ako. Halos mamatay na ako sa gutom. Wala man lang akong makitang pwedeng kainin dito sa gubat. Paano nga ba ako nabadbad dito? Ipagpapatuloy ko ang paglalakad. Sana wala akong masalubong na panganib. Sana makabalik na ako sa farm. Tuturuan ko na naman ng leksyon ang mga taong ito. Dahil kapag dumating si Adortao, magkakaproblema siya. Hindi ko sila aalisan ng problema. Hanggang sa ako na ang hingan nila ng tulong. Pupunta muna ako sa rest house. Alam kong hindi pagising ang anak ng matapang na taong yon. Ang mga ahas kaya yun? Bumalik na kaya sila sa lungga nila? Mapang-akit talaga ang babaeng ahas. Hindi nila alam. Ano nga ba ang tawag ng mga tao kapag sabay-sabay ang pagbubuntis ng babae?
Ayaw nilang manganak ng marami. Pero ayaw rin nilang mawala sa lungga. Palagi silang nasa lungga. Inuuna ang sarap, pero ayaw ng maraming anak. Ano nga bang tawag nila doon? Aha! Family planning daw. Oo nga, family planning ang tawag nila. Ang dami talagang alam ng mga tao. Siyador tao kaya yon na sumulpot sa dulo ng daan? Oh, mamamatay na yata ako. Hindi ka mamamatay, Ador tao. Ha? Pagod ka lang. Ay, pakiramdam ko. Mamamatay na talaga ako, Diabla. Hindi ka mamamatay. Wala ka namang ikamamatay, Ador. Anong wala akong ikamamatay ang sinasabi mo? Lahat ng may buhay ay may kamatayan. Kaya, sumasakit ang dibdib ko. Niluluko ka lang ng katawan mo. Ay, Hindi ka mamamatay. hindi ako makahinga, parang puputok ang dibdib ko. Ay, sinabi ko nang hindi ka mamamatay. Pigain ko nga ang hiningal mo. Ano yun? Lumalaki ang mga mata mo. Pero, hindi ka namamatay. Sinabi ko na nga sa'yo, hindi ka mamamatay, Ador tao. Bumalik na si Sir Artemis sa mundong ito. At tama ang sinabi niya. Hindi siya nag-iisa. Pumunta na ako dito nung makaalis si Ammar na pumasok sa klase niya. Nandito na ako sa rooftop. Pero, bakit wala naman akong makitang tao dyan sa kabila? Ay, sobrang busy din si Dahlia. Hindi kaya siya makakapag-relax? Kahit si Sir Artemis. Wala kaya sa bahay nila? Ay, kahit si Ate Masa. Nung wala na si Madam Shona, hindi na siya umaalis sa bahay ng amo niya. Si Ate Ivana kaya? Kumusta na kaya siya? May tumatawag sa cellphone ko. O Ariani, wala na si Ma'am Ivana. Kasama si Sir Artemis. Kasama niya?
Bakit? Saan sila pumunta? Di ko nga rin naintindihan. Mahina si Ma'am Ivana. At kailangang maibalik kung saan siya nagmula. Ganun pala. Kaya pala, hindi ko na nakikita dito sa rooftop. Hindi ko alam kung kakayanin niya pa. Ganun ba? Parang nagmamadali si Sir Artemis sa kanyang ginawa kay Ma'am Ivana. Nagmamadali? Anong ibig mong sabihin? Kailangang dumating si Sir Artemis na may mga kasama siyang iba. Ganun ba? At ikaw, parang super busy ka na rin sa trabaho mo, ha? Kailangan. At darating na rin si Sir Artemis. At may mga kasama siya. Ganun ba? Oo. At makikita rin natin. Sige. Pupunta rin ako dyan. At sabihin mo sa akin, ha? Tawagan mo naman ako pag nakarating na sila. Ngayon ko lang na naman makikita itong mga bulaklak dito sa hardin. Oh, wow! Namumulaklak na pala ang mga rosas. Ay naku, malalaki na yung mga damo dito sa likuran ng bahay. Hindi ko na naaasikaso ito. Noon, plano kong palilinisan ito. Pero sa bagay, wala namang makikitang maglilinis. May gumagalaw sa damuhan. Diyan sa gilid ng mga gumamela. Ay naku, parang may ibang taong nakapasok sa bakod. Dito lang ako. Wag na wag akong lalapit dyan. Diyos ko, baka naman magnanakaw yan at may armas. Baka kung ano pa ang gagawin sa akin. Pero may tao kayang nakapasok sa bakod. Dito lang ako. Ang laking buhaya! Di na ako makagalaw dito sa kinatatayuan ko. Buhaya talaga ang nakikita ko. Ayan, gumalaw na siya. At parang pupunta dito sa kinatatayuan ko. Pero maging determinado ako. At huwag kong alisin. Gawin ko ang itinuro ni Sir Artemis. Andiyan. Pupunta na dito. Ayan. Buti na lang nakailag ako. Hindi ko kaya yan. Ang laki ng katawan niya. At parang yung nganga niya. Parang kung magkakamali ako, sasakmalin ako niyan. Kaya kailangan mag-ingat talaga ako. Magkakamali lang ako. Diyos ko, ang laki ng bunganga niya. Nandiyan na naman.
Parang hindi ako naniniwalang nakayanan ko. Tumalon ako at... Diyos ko! Nandito ako sa ibabaw ng buhaya! Ayan! Gagalaw na siya! At gusto niya akong ihulog! Pero hindi ko hayaang mahuhulog ako dito! May tumatawag sa cellphone ko. Hello, Dahlia! May buhaya dito sa hardin ko! Ano? Sige, pupunta na ako dyan. Dahlia! Mag-ingat ka. Pupunta na ako dyan. Nandito na ako sa ibabaw ng likuran ng ang laking buhaya! Mag-ingat ka. Papunta na ako dyan. Ito na! Gagalaw na siya! Riani? Riani? Asan ka? Riani! Asan ka? Riani! Diyos ko. Anong nangyari kay Riani? May mga bakas ng buhaya. Dito. Siguradong dito ang dinaanan ng buhayang yun. Ayan. Nakita ko na. Ito siguro. Hindi ako nagkakamali. Ito yung buhayang nagpakita kay Riani. Pero, paano nakapasok ang buhaya dito sa bakod ng bahay ni Riani? Mataas ang bakod na konkreto. Riani! Asan ka? Riani! Diyos ko. Anong nangyari kay Riani? Sinakmal kaya ng buhaya? Pero, ang bilis naman. May naghihingalo dyan. Riani! Riani! Nakahundusay siya sa makakapal na mga halaman. Riani! 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 Gising ka! Dahlia. Buhay pa ba ako? Oo. Buhay ka pa. Anong nangyari sa'yo? Saan ang buhaya? Sige. Dito ka upo. Sige. Ay, nanghihina ka pa. Dito. Salamat, Dahlia. Nakakatakot. Nakakatakot talaga yun. Higante na buhaya. Ang totoo, yun siguro ang nakita ko kahapon na sinasabi mong buhaya. Hindi basta-bastang buhaya yun. Oo, nakita ko. Nagpakita rin sa akin ang buhayang yun.
Diyan sa may bakod ng bahay ni Artemis. Pero, di ko nakita kung saan siya patutungo. At biglang nawala. Di ko naman nakita. Ano? Kaya, alangan na umalis. Paano siya makakalabas dito sa bakuran? Ang taas ng bakod. Oo nga. At paano nakapasok dito ang kalaking buhayang yun? Ganun ba? Yung motor ni Amarian, nandyan na si Amar. Riani, sasabihin mo ba kay Amar ang nangyari dito? At may buhayang pumunta dito? Oo, Dalia. Kailangang malaman ni Amar. At hahanapin natin ang buhaya na yun. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang Immortal. Mula sa panulat ni Lite Astudillo Aquino at sa direksyon Lovimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.